Hello guys! Welcome to my channel. So for this video, samahan nyo po akong alamin natin ano nga ba ang dapat nating piliin na cutting disc. Ano nga ba ang cutting disc na dapat nating gamitin? Ano nga ba ang cutting disc na dapat nating bilhin? At bago po tayo mag-umpisa guys, please don't forget to subscribe at click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos ko na pwedeng makatulong sa atin sa pang-araw-araw na pamumuhay. So guys, simulan na natin to. Sa panahon natin ngayon guys, napakarami ng iba't ibang brand ng cutting disc na lumalabas. Merong mura, merong mahal. Kaya tayong mga consumer hindi natin alam yung cutting disc na dapat nating piliin. Kung kaya't sa video ito, samahan nyo po akong alamin natin. Saan nga ba tayo dapat magtiwala? Ano nga ba ang dapat nating bilhin? Ano nga ba ang brand na dapat nating gamitin? Sa mura nga ba o sa mahal? So dito sa lugar namin guys, napakaraming iba't ibang brand na murang cutting disc at napakarami ding iba't ibang brand na mahal na cutting disc. Kung kaya't kumuha lang ako ng isang murang cutting disc at isang mahal na cutting disc upang i-testing sila kung sino sa dalawa ang mas matibay. Susubukan natin guys actual kung sino ang mas matibay sa dalawa. Yung murang cutting disc nga ba o yung mahal? Remind ko lang po guys, ito ay hindi sponsored ng anumang brand ng cutting disc na tatalakayin natin ngayon. Ito lamang po ay sariling pagkukusa upang sa ganon mabigyan ko po kayo ng idea at malinawan po tayo patungkol sa cutting disc. At ang napili kong cutting disc guys ay Tyrolet at Tatara. So itong si Tyrolet guys, ito po yung pinakamahal na cutting disc dito sa lugar namin. Ito po ay nagkakahalaga ng 105 pesos or 1.9 USD. Maraming nagsasabi guys na si Tyrolet ay quality po talaga. Although mahal, pero matibay daw po talaga. So inspect natin guys si Tyrolet. Siya ay designed in Austria, product in Thailand. So made in Thailand siya guys. Number 4 cutting disc, which is regular na sukat para sa ating mga grinder. Ang presyo nito guys ay 105. Depende po yan sa location nyo. So kung mas malayo po yung location nyo, mas mahal po siya syempre. At kung mas malapit naman kayo sa city, mas mura po itong si Tyrolet. Pero asahan nyo guys, itong si Tyrolet ay mahal talaga na cutting disc. Yan po yung Tyrolet. Susunod naman guys, meron tayong brand na Tatara. Ito naman pong si Tatara, ito po ay isa sa pinakamurang brand ng cutting disc dito sa lugar namin. Ito po ay nagkakahalaga ng 35 pesos or 0.6 USD. So murang-mura siya guys kumpara kay Tyrolet. Halos 3 times ng Tatara yung presyo ni Tyrolet. Si Tatara naman guys ay number 4 din, which is regular na sukat para sa ating mga grinder. At siya guys ay made in China siguro to or Japan kasi hindi maintindihan yung sulat niya. Basta yun siya guys, Tatara, nagkakahalaga ng 35 pesos or 0.6 USD. At ipagkumpara naman natin sila. Itong si Tatara guys na nagkakahalaga ng 35 pesos or 0.6 USD. Ito namang si Tyrolet ay nagkakahalaga ng 105 pesos or 1.9 USD. So halos 3 times guys yung presyo ng Tyrolet sa presyo ng Tatara. At sa lapad naman guys, pareho silang number 4 kaya pareho silang lapad. At kung thickness naman ng babas yan guys, kung nakikita natin mas makapal ng konti itong si Tyrolet kaysa dito kay Tatara. So no doubt guys sa presyo ng Tyrolet dahil nga mas mahal siya. Halos 3 times mas mahal ang Tyrolet kumpara dito kay Tatara. At titingnan naman natin kung sino nga ba ang mas matibay sa dalawa. Susubukan natin silang iputol sa angle bar na 1.5 by 1.5 na merong kapal na 3.5 mm. Kung sino ang pinakamaraming maputol na angle bar, meaning to say, siya ang quality. Siya ang mas matibay. So guys, unahin na natin subukan itong brand na Tatara. Nagkakahalaga ng 35 pesos. Susubukan natin itong Tatara kung ilan yung makakat niya na angle bar. At itong
pong Tatara guys, umabot ng 41 cuts bago po siya napudpod ng ganito. Yan po yung Tatara. So guys, ito naman po yung tie roulette. Susubukan naman natin guys kung ilan po yung makakat niya na angle bar. Ito namang tie roulette guys ay umabot po ng 35 cuts ng angle bar na 1.5 by 1.5 bago po siya napudpod. Yan po yung tie roulette. At nagkaroon na nga tayo guys ng conclusion. Itong si Tatara ay nagkaroon ng 41 cuts ng angle bar. Habang ito naman si tie roulette ay nagkaroon ng 35 cuts ng angle bar. So meaning to say guys, mas matibay itong si Tatara. Hindi lang siya mura, bagkos mas matibay din siya. Pero guys, depende pa rin po sa inyo kung ano ang cutting disc na inyong pipiliin. Kung saan po kayo komportable at syempre, yung cutting disc na madalas nyong gamitin. At kung ako ang tatanungin at babasehan natin yung actual nating ginawa, dito na ako sa Tatara. Bukod sa makakamura ko at syempre, quality. At yun lang po guys sa video ito at sana po may natutunan kayo. And don't forget to subscribe. Hanggang sa muli, paalam!